Hello, magandang gabi or hapon kung kailan ko ma-upload to, no? Sasagot lang ako doon sa mga comments. Anyway, merong finorward sa akin yung regarding ito doon sa kagabi, doon sa mga albularyo. May pinorward sa akin si Southerns lang. Ay, salamat doon sa nag-correct sa akin ha. Hindi pala placebo yun. Nasanay akong placebo. Placebo pala ang tamang pronunciation. Sorry. Anyway, mga kababayan ko, so ito yung so may tinuturo si Southerns lang. Kasi natanong ko doon, may agimat na banana, si Nick Banayo na successful. Tingnan natin to, binigay niya sa akin yung link. Sakta ulo ko yung ganito. Actually, masakit yung ngipin ko eh. Parang nagre-radiate sa ulo ko eh. So, ito, binigay yung link, tas timestamp 2545. Tingnan ko nga. Ito muna tayo bago tayo magbasa ng comments. So, nagte-testing siya ng agimat. Next, San Benito. Yung mga salitang yung mga sinulat lang. Naruto, yung sinulat mo. Cookies. Hindi siya masulat. Okay. Mga salita. Subukan natin yung mga sabit mo na dyan. Yung mga Yan, ka na. Tinamaan siya. Ayan, kitang-kita yung bala. Pero hindi siya napunit yung tela. So, mabisa yung orasyon. No! Ito Hindi! yung naman, Ito ba sinasabi na naging successful? Hindi! Kung tinamaan siya, nakikita ko naman, daplis yung tama, men eh. Hindi mo siya tinamaan ng solid. Daplis yung tama mo. Ito yung, ito yung ito yung opinion ko dito. Tama ba opinion? Or objective point of view ko. Objective, no? Yung pagte-testing kasi ng agimat ni Nick Banayo, sige, opinion ko na lang, for me, invalid na eh. 'Di ba? Bakit mo babarilin yung anting-anting mismo? Invalid na testing to eh. Hindi naman pagdating ng ganito, 'di ba? Ganun ba nagwo-work ang papatay sa iyo? Kailangan ang babarilin ng papatay sa iyo yung anting-anting. 'Di ba ang anting-anting, it's either dala-dala mo lang dapat 'yan eh. Pero ang target pa rin sa iyo ng babaril, ikaw. Tama? Ikaw pa rin yung tatargetin nung babaril, hindi yung anting-anting mo. Kaya invalid to men eh. Tapos ito kung halimbawa, sige, let's say, hindi, bungo, ganun talaga yon, tetestingin. Kung yung anting-anting hindi tinatalaban, yung may dala-dala niyan, hindi rin tatalaban. Di ba? Pwedeng ganun, sige, palusutin natin yon. Pero, men, kung nung tinetesting niya yung anting-anting, nung binabaril niya, tamo ha, ilalagay nung binabaril niya, tinatamaan, tumitipak din yung kahoy eh. Ibig sabihin, tinatalaban yung pinoprotektahan ng anting-anting. Di ba? I don't believe na na tinamaan niya yon. Dumaplis yung nasunog nga yung tela eh, slight eh. Di ba? Kung titingnan mo yung yung anting-anting Tinamaan siya. Ayan, kitang-kita yung bala. Pero hindi siya napunit yung tela. Hindi, kita mo naman may sunog, ibig sabihin banda rito tumama yung bala. I-zoom natin ha. Banda rito tumama yung bala, apoy yan ng or init yan ng bala na Kaya nga slightly medyo natunaw itong tela na to or nasunog eh.
Daplis ito. Hindi mo siya natamaan ng solid. Di ba? Maniniwala ako kung nasa gitna yung sunog na yan. Sige, pagbigyan natin na sunog yung sa gitna. Di ba? Pero ito gilid to eh. Ibig sabihin, dito banda tumama sa gilid na nasunog. Hindi ito ano. O sige, granting ano. Sige, palulusutin natin na talagang effective. O, para talagang mapatunayan, hawak naman niya nung ano, yung may-ari. Since naniwala kayo na effective pala yan, o, testingin natin ngayon na hawak ng may-ari. Di ba? Hindi, wag kayo magagalit sa akin. Kayo ba? Convinced ba kayo na ano yan? Na hindi tinalaban? Dito sa gilid yung sunog, oh. Ibig sabihin, banda rito yung ano, banda rito yung tama, nasunog ng bahagya dito, hindi siya gitna. Invalid pa rin to, man. Invalid to. Anyway, proceed tayo do sa main topic. Dito tayo sa ano, I appreciate yung mga nagko-comment dun sa video. Mga matatalino talaga yung mga nagko-comment sa akin. 'Di ba? Hindi naman ako nagagalit do sa iba. Kaya lang minsan sa bagay part 'yun ng nyo ng nasa linya naman yung pagko-question nyo, 'di ba? Ibig ko sabihin on topic naman, hindi katulad ng ibang bobo dito. Merong merong bobo dito na nagsabi na ito katulad dito, pwede bang alisin mo ang maskara? Di ba, men, sa dinami-dami na pwede mo i-criticize sa akin, ba't kailangan pati yung pagmaskara? Sabi ko gano'n, bakit anong effect ba ng sinabi ko nang nakamaskara ako? Wala naman eh. Kapag sinabi ko ba na ang pambansang bayani natin ay si Jose Rizal nang nakamaskara ako, mali na ba yung sinasabi ko dahil nakamaskara ako? Masyado naman tayong wala na sa linya yung pinupuna natin, 'di ba? Ang produkto ko dito, yung sinasabi ko, yun lang katulad nito na-appreciate kung yung ganitong comment eh. Sabi gano'n ni Ma'am Caroline Villanoza, it's pronounced as placebo and not placebo, bossing. At least kahit paano to, kinorek niya ako, okay to. Yung mga ganitong mali naman ako doon, di ba? Chinek ko nga naman, ang pronunciation niya, placebo, hindi placebo. Nasanay na kasi akong placebo. Di ba? Itong mga ganito, okay to. Walang problem to. Di ba? Yung pronunciation. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Di ba? Katulad nito, tama siya. Anong magagawin ko? Alang kontrahin ko yan. Di ba? Wala naman ako magagawa. Kahit saan tayo makapunta, tama naman yung sinabi niya na ang pronunciation ay placebo, hindi placebo. Di ba? May banda kasing placebo dati nun eh. Kaya ang tawag namin sa placebo nung nursing student kami, placebo. Nagpapalusot pa no? Hindi, ito yung tama. Chinek ko po, tama, placebo po talaga. Placebo. P-L-U-H, placebo, hindi siya placebo. Salamat, Ma'am Carolina Villanoza. Sabing ganon, may sinabi ito, inedit na ni Ma'am yung comment niya, ni si Ma'am Jonice P. Ang sinabi niya, si Sir Ed daw ay albularyo. 'Di ba? Si Sir Ed daw ay albularyo. Ako, ang inaano ko lang naman, yung mga nagpapanggap na nagpapanggap na sila ay sugo ng Diyos. 'Di ba? Kapag dinideclare, never ko naman narinig kay Sir Ed yun na sugo siya ng Diyos. 'Di ba? Kasi kadalasan ng mga manggagamot, lagi na dinideclare ang kapangyarihan nila ay galing sa Diyos daw. Ngayon, kung halimbawa ang deklarasyon mo ay galing sa Diyos, 'di ba? Kasi si Sir Ed naniniwala din siya sa ibang sa ibang supreme being eh.
'Di ba? Hindi mo pwedeng questionin 'yon. Doon lang tayo maglalaro since binigyan ako ng mga albularyo na yan ng idea kung saan nanggaling ang powers nila. Yun din ang gagamitin. Nagamit ko na, maniwala kayo sa akin kung nanonood kayo sa akin dati. Na-mention ko na to before eh. Nagamit ko na ang Bible kay Sir Ed din. Pero nahanapan niya ng loophole. 'Di ba? Nahanapan ni Sir Ed ng loophole yung ano, ayokong sabihin dito kung ano yung sinagot sa akin ni Sir Ed. Pero brilliant 'yun. Matagal ko na sinasabi to mga ano, 'di ba? Sinasabi ko na to. Na nagamit ko na rin kay Sir Ed yung Bible eh. Pero may loophole na nakita si Sir Ed. Matalino si Sir Ed. 'Di ba? Matalino si Sir Ed. Hindi nyo siya pwedeng i-trick sa ganyan. Hindi kasi dinideclare ni ano ni Sir Ed na siya ay sugo ng Diyos eh. Yun kasi ang ano doon eh, siya ay nakausap ng Diyos. Kaya hindi ko pwedeng gamitin ang Bible kay, at kung gagamitin ko man ang Bible kay Sir Ed, may sagot siya sa akin na nahanapan niya ng loophole. Kaya lang, I'm so sorry, hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo dito kung ano yun. Kasi aabusuhin ng iba eh. Pwedeng yun na rin ang explanation ng iba eh. Ito si Ma'am Samantha Kills, si Ma'am Samantha Kills, I appreciate naman. Ito ay comment ng isang matalino. 'Di ba? Wala akong kaya lang nasasagot ko rin siya ng ayon sa kanyang katanungan din. Pero feeling ko tanong ito ng matalino eh. 'Di ba? Hindi naman ito tanong ng bobo kasi ang kanyang argumento na nire-raise ay base doon sa sinabi ko. 'Di ba? Maganda na rin to mga ganito. Ang sabi niya dito, claim din naman ang Bible at ginawa lang ang devil para may masisi na iba pag may masamang nangyayari. Sa kahalos ng pagpatay sa Bible, gawa ng Diyos ng Bible. Sample sa Great Flood at yung panganay na anak ng mga paraon, Diyos ang pumatay. Libangan ng Diyos sa Bible ang pagpatay. Di nyo naman napapansin. Well, for me, hindi naman ako Bible expert, di ba? Hindi naman ako pastor at hindi naman ako, pero may point siya. Di ba? Kung babasahin mo tong niya, ginawa lang ang devil para masisi na iba pag may... Oo nga naman, kung ayaw ng Diyos nga naman ng masama, bakit ginawa niya pa ang devil? 'Di ba? Pero ang sagot ko kasi dito, I don't know kung medyo offensive kay ma'am yung sagot ko. Sabi kong gano'n sa kanya, Diyos siya, wala kang pake kung anong trip niya, ginawa ka lang niya. Yun naman kasi ang shortcut nun eh. 'Di ba? Kumbaga tayo ay nabubuhay lang ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya dapat kung ano yung iutos sa atin, yun dapat ang sundin natin. Kaya lang mahirap yun. 'Di ba? Kahit pa sabihin ko sa inyo dito na na sinabi ng Diyos, wag kang magnakaw. 'Di ba? Inutos ng Diyos yun, kailangan sundin natin yun. Nangupit na ako sa magulang ko, 'di ba? Mahirap talagang sundin yun. 'Di ba? Ang sinasabi ko kasi dito, kailangan sumunod talaga tayo sa Diyos. Huwag nating questionin. 'Di ba kung ginawa niya yung devil na yan, or siya yung pumatay niyon, siya yun eh. Wala na tayong karapatang kumwestiyon doon, Parang ganito yan, pinagsasabihan kita dito sa property ko. 'Di ba? Bawal ka mag-park ng kotse diyan. 'Di ba? Property ko 'yan eh. Nakikita mo ko, park ako ng park ng kotse. Bakit ikaw park ka ng park diyan tapos ako sinasabi mo, akin 'yun wala kang pakialam doon. Gagawin ko ang gusto ko doon. Akin 'yun. Parang tayo. 'Di ba? Pag-aari ng Diyos ang buhay natin eh. Kaya kung anong trip niyang gawin, wala tayong magagawa doon, Ganon talaga eh.
Ngayon, kung accurate man itong sinabi mo, na ginawa lang ng devil para may masisi na iba pag may masamang nangyari, wala tayong magagawa dyan, min eh. Gusto niya rin, kung ang pagkakaintindi mo man ay pinaglalaroan lang tayo ng Diyos, ginawa lang naman tayo ng Diyos eh. 'Di ba? Wala akong right na questionin yun eh. Maaaring tama ka naman, hindi ko naman sinasabing mali. May nakita din naman akong point dito sa sinabi mo bilang isang skeptic, no? Oo nga naman, Sabi na wag daw pumatay, pero siya naman patay ng patay. Pero at the same time kasi, naiisip ko, wala tayong magagawa eh. Pag-aari niya yun eh. 'Di ba? Ikaw ba, pag-aari mo yung bahay, biglang ang gagawin ng kung sino man tao, ipagigiba yung pader mo? Magagalit ka nun, men. Akin yan eh. Pero kung ikaw mismo, kung nag-decide ka na ipagiba yung pader para i-extend yung bahay mo, walang pakialam kung yung ibang tao sa gagawin mo dahil iyo yun eh. Yun lang naman na simple na nasagot doon. Hindi, magdagdag kayo ng baka mali din naman na sinasabi ko, pero basically that's it eh. Gusto ko yung mga comment na ganito, sige, dagdagan nyo pa yung pag-question niya, may sense din naman for me, Pero ang short talaga nun, wala tayong magagawa kung Di ba, men? Alam mo, dito sa bahay, bawal ka magkalat dito. Bahay ko to eh. Pero nakikita mo ko, yung balat ng candy, tinatapon ko lang sa sahig. Wala kang pakialam dun, akin to eh. Di ba? Umakto ka ng naaayon sa aking kagustuhan pag nandito ka sa bahay ko. Parang ganun lang siguro yan. Di ba? Next. Parang same ito, sino naman yung gumawa ng kasamaan, Boss Bungo? Akala demonyo, kaso ito nagpakilala yung gumawa ng kasamaan. Sabi sa Isaiah 45:7, from the light and create darkness, I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. For me kasi, Ma'am Samantha Kills, yung pag-create niya ng evil dito, may purpose yan eh. Kung anong purpose niyan, hindi ko alam. Pero hindi naman gagawa ang Diyos ng walang katuturan eh. 'Di ba? For me, kung ako, nagsasalita ako as sumasamba sa Diyos. 'Di ba? Kung kinreate niya man ng evil, ano yung purpose niya doon, hindi ko alam. Pero kaya nga, ang ginawa ko example dito sabi ko sa'yo, sino ang gumawa ng kutsilyo? 'Di ba? Let's say, ang tatay mo, panday. Alam niyo yung panday? Blacksmith. Marami niya sa Batangas eh. Magaganda kasi yung mga blades sa Batangas, di ba? Ang tatay mo, panday halimbawa, gumagawa siya ng mga balisong, ng mga itak. Di ba? Doon sa bayan nyo, may sinaksak. Napag-alaman, yung kutsilyo na ginamit sa pananaksak ay gawa ng tatay mo na panday. Makatarungan ba na isisi sa tatay mo yon? Kung bakit nasaksak yung tao. Ikaw kasi yung tatay mo gumagawa kasi ng balisong eh. Dahil kung ganyan ang magiging logic natin, ma'am, lahat na lang ng manufacturer ng kutsilyo nakulong na lahat. 'Di ba? Kung sa kanila, kasi may purpose 'yun kung bakit ka gumagawa nun, men eh. Yung mga, alam ba, gagawa ka ng itak, may purpose 'yun eh. Pwede mo kasing panabas ng damo 'yun. 'Di ba? I don't know, dito kaya ka nag-create ng evil, kung may purpose man yan, hindi ko alam. Pero feeling ko may purpose yan kasi ginawa ng Diyos yan eh. Kung alam niyo yung purpose kung bakit gumawa ng evil ang Diyos, paki-comment sa baba. Hindi kasi ako Bible expert eh, wala akong maisasagot niyan.
Hindi ko rin alam. Pero ang alam ko, hindi naman gagawa ang Diyos ng isang bagay na walang katuturan. 'Di ba? As isang tao na sumasamba sa Diyos. 'Di ba? Ito, ang sabi nung wait lang, baka may bagong dagdag pa si Ma'am dito. Gusto ko yung mga ganitong comment. Sabi ni Ma'am, saka matagal nang may dagdag bawas yan eh. Noong unang panahon, wala pang printer, handwriting mano-mano ang ginagawa dyan. Napagkopya at sa malamang may mga errors na nasulat at naiba na ang pag-translate sa ibang lengguwahe ng iba't ibang tao. Matatawag mo pa ba yan na word of God kung ginawan na ng iba't ibang kwento na dagdag bawas? Tama to. Tama tong sinabi ni Ma'am. 'Di ba? Pero ganito kasi ang point ko, Ma'am eh. 'Di ba? Kasi bibigyan ko ng example May argument akong napanood. I don't know kung National Geographic ba 'yon o Discovery Channel. Yung tungkol sa kay Judas. 'Di ba si Judas daw ay after niyang i-betray si Jesus Christ siya ay nagpakamatay. Tama? Si Judas. Now, may word daw dun eh. Yung ginawa ni Judas eh. May argument na nag-raise na hindi naman daw nagbigti si Judas. Yun ang sabi correct me if I'm wrong kung tama tong sinasabi ko, kung familiar din kayo sa argument na to. Si Judas daw ay hindi naman daw nagbigti. Si Judas daw ay tumalon daw sa bangin. Yun ang uri daw ng pagpapakamatay. Nagkataon lang, may isang word kasi doon na suicide. I don't know kung anong word yun sa Hebrew ba or kung ano man language ang ginamit nung nagsulat. 'Di ba? May word doon na napaka-broad ng meaning. Halimbawa, ganito basta pag sinabi mo na walang direct translation sa yung kailangan mo i-describe, parang ganito yan, men, may English ba ng baduy? Ano ba English ng baduy? Wala naman direct English ang baduy, di ba? Pero naiintindihan natin kung ano yung baduy. Tama? Gets nyo ako? Di ba? Wala namang English ang baduy na pero may term natin yun eh. Tayo mga Pilipino na pag sinabi mong baduy, alam natin yung meaning. Pero kung i-English mo yung baduy, kailangan mo i-describe yun eh. Para maintindihan nung ibang lahi kung ano yung meaning ng baduy. 'Di ba? Parang ganun yung nangyari. May isang word doon na suicide na hindi naman direktang suicide ang meaning eh. Broad daw siya na kaya daw ang naisulat ay nagbigti si Judas kasi yun daw ang common method ng pagpapakamatay dati. Parang yun yung naisulat, and yun yung na-translate. Pero ayon daw, di umano sa investigasyon, na si Judas daw, ang uri ng pagpapakamatay niya, tumalon daw siya sa bangin. 'Di ba? May mga gano'n na may mga gano'n na argument. Pati yung name ni God, alam niyo ba yung name ni God? Wala nakakaalam ng name ni God eh. Yeah, ito nga. Katulad nito bibigyan ko kayo ng maraming translation kasi. Marami nagre-request, marami nagsasabi, sobrang creepy. Sa dun sa Tetragrammaton, ito ayon sa unang sulat, bibigyan ko ng example. Ito daw yung name ni God. Ito yung
Wait ha. Ito yung name ni God. Ito kasi yung paraan ng pagsulat nung dati eh. Tsaka pag binasa daw ito, from, di ba pag nagbabasa tayo, mula dito sa left, papunta doon. Tama? Ito yung nakasulat na name ni God the Father to. Pagka binasa mo daw ito, from right to left. Ngayon, ano ba yung tetragramma to na yan? Yang ano na yan, pag tinranslate mo daw sa modern day alphabet yan, walang nakakaalam kung anong ano nito eh, kung paano ito pronounce eh. 'Di ba? Pag tinranslate mo daw yan, ito lalabas niyan Papakita ko sa inyo dito sa modern day alphabet ang lalabas niyan H. Yan ang lalabas diyan. Microsoft Paint ko na nga lang para maintindihan nyo. I-screen capture ko ha. Print screen natin. Para maintindihan nyo muna. Kasi translation yung yung pinag-uusapan dito eh. Paano ba palitawan yung Microsoft Paint dito? Ito Microsoft Paint. Then ano natin? Wait lang ha. Ito. Diba ito yung name daw ni God eh. Ito yung name ni God. Ito yung nakasulat. Ito yung sa original na manuscript. Diba? Kapag tinranslate mo yan sa modern day alphabet, paano ba yung size ng ng font? 72. Ito HWHY. Ganyan ang translation niyan sa atin. Kaya lang pag binasa kasi ito, baliktad ito basahin eh doon sa original eh. From right to left, 'di ba? Since ganyan, aayusin natin dahil baliktad papaganon ang basa niyan eh. Tayo pag nagbabasa tayo, 'di ba? From left to right. Tama? Yung scriptures na 'yan, pag binabasa kasi 'yan ng mga sinaunang tao, from right to left. Tama ba ako? Ito yung right. Ito right nyo, di ba? From right to left, ganun ang basa. Ngayon, aayusin naman natin ngayon. Kasi ang meaning nito sa alphabet nila, yod, he, wow, he. Mga consonant, wala yung vowel. Yod, he, wow, he. Yan ang name ni God. Hindi alam kung paano basahin yan. Kung aayusin natin yan, magiging ganito. Due to language barrier. Tama yung sinasabi ni Madam, yung nag-comment. Ngayon, sa Old English kasi, due to language barrier, walang hindi nila ma-express kung ano yan. Kasi modern na tong YHWH na to eh. Nung unang translation, since walang Y nun, ito pinalitan ng J, naging V. Yan yung unang translation kasi wala pang Y at W nun. W. Wala pang W tsaka Y nun. So yan yung unang translation hindi pa rin mabasa yan. Para magkaroon ng paraan para mabasa yan, nilagyan nila ng E, nilagyan ng O, at nilagyan ng A, naging Jehovah. 'Di ba? Then dumating yung time na nagiging modern na tayo. 'Di ba? Nagkaroon na ng yung alphabet natin ngayon na modern na.
naging ano na yan, YHWH na yan. Wala pa rin nakakaalam kung paano basahin yan. Kaya ngayon, nilagyan nila ng A, tsaka nilagyan ng E, naging Yahweh. Diba? Pero basically, yun pa rin yun eh. For me, yung mistranslation tsaka not necessarily dagdag bawas. O meron din naman siguro, hindi ko pero ang point kasi dito, madam, doon sa nag-comment, yes, sabihin na natin nagkaroon na ng dagdag at bawas. 'Di ba? Pero kung ano yung pagkaka-translate nun, yun na yun eh. Huwag mo nang dagdagan yun. Bilang naniniwala sa Diyos at iniisip kong kaloob ng Diyos lahat to, I believe na gagawa ng paraan ng Diyos. Maybe divine intervention niya para makompile yung mga libro na yan. 'Di ba? I believe na gagawa ng paraan ng Diyos. Maybe may kakasangkapanin siya na tao para makompile yung mga dapat makompile. 'Di ba? Now, sige, magiging skeptic tayo matatawag mo pa bang word of God yan kung ginawa na ng iba't ibang kwento na dagdag bawas? O let's say may dagdag bawas na nangyari. Pero mga kababayan ko, you can't deny the fact na yung mga albularyo, kilala nila si Jesus Christ. 'Di ba? Kilala nila yung si God the Father. Kilala nila. Yes, tanggapin na natin to sa mismong Bible, let's say, although I'm not so sure kung gano'n naman kalaki yung dagdag bawas. Let's say malaki yung yung dagdag bawas nun, ng Bible. Sige, tanggapin natin. 'Di ba? Ang tanong ko kasi dito, yung mga albularyo, kung paano nila nakilala si Jesus Christ at si God the Father, ano yung pinagbatayan nila? Pakwentuhin mo ang mga albularyo. Siyempre, alam nila, alam nila na si Jesus Christ ay pinako sa krus. Alam nila na si God the Father ay kinasangkapan si Moises. 'Di ba? Mga classic story ng Bible 'yan eh. Yung mga alam ng albularyo. Now tell me, 'di ba? Maliban sa Bible, saan nalaman ng mga albularyo yung istorya ni Jesus at ni God the Father? Wala na eh. Galing Bible din eh. Kaya makatwiran din kung doon nila binabase yung istorya ni Jesus Christ at ni God the Father sa Bible din lang. Makatwiran din lang na Bible din ang pangontra ko sa kanila. Tama? Wala na akong pakialam kung may dagdag bawas yan. Malay lang ba natin kung isang beses lang nadapa si Jesus Christ habang carry niya yung cross. Malay mo, dinagdagan na lang ng istorya na nadapa pa siya ng 2 beses. Di ba? O let's say, ganun na nangyari. Dinagdag na lang yung nadapa siya ng 2 beses. Alam rin ng albularyo yun eh. Yung dagdag bawas na yun, alam din ng albularyo na yun eh. Di ba? Nakukuha nyo ba ako? Kung ilan yung 14 stations of the cross, alam din ng albularyo yan. Dahil katoliko din ang albularyo eh. Paano ko nasabing katoliko ang albularyo? May rosary yung ibang albularyo eh. Si Nick Banayo may higanting rosary eh. Diba? At ang rosary, doktrina ng yan eh, ng katoliko yan eh. So most likely, yung pinagbatayan ng kwento nila ay galing din naman sa Bible. Hindi makatwiran din na Bible din ang pangontra ko sa kanila. Regardless kung yan ay dinagdagan o binawasan. Kasi kung ang i-argument mo sa akin, yung Bible na ginagamit mo ay dinagdag bawas din yan. Doon din naman naniniwala mga albularyo doon sa nakasulat sa Bible. Ano yun? Selective sila? Ang aanuhin lang nila? Ang paniniwalaan lang ng mga albularyo doon, kung ano lang yung gusto nila, itatapon nila yung ibang mababasa sa Bible. Hindi pwede. Diba? Hindi pwede. Kasi kung ikakatwiran mo sa akin na
na ano, ang topic kasi natin dito albularyo, 'di ba? Kung ikakatwiran mo na hindi naman accurate 'yan. Yung pinaniniwala ng albularyo mo na si Jesus Christ ang anak ng Diyos. Accurate ba 'yon? Pwede mo rin bigyan ng doubt 'yun eh. Dahil nakasulat sa Bible 'yun eh. Alin dun sa mga nakasulat sa Bible ang hindi accurate? Malalaman mo ba? Hindi naman, di ba? Kasi minsan may mga bagay na nakasulat sa Bible na pwede mong questionin eh. Halimbawa, ganun ano, merong senaryo, ito tatanungin ko sa inyo. May mga bagay kasi na nakasulat sa Bible na kailangan common sense na yung gamitin mo. 'Di ba? Parang ganito 'yan ano. Hindi naman nakasulat sa Bible na tumae si Jesus eh. Tama? Pero sa tingin mo ba, hindi tumatae si Jesus? Kung common sense ang gagamitin mo, nagkatawang tao siya, tumatae siya. Pero hindi nakasulat sa Bible yon. Pero common sense ang ginamit ko doon. Ito, may isang senaryo pa. May nakalimutan ko na kung ano yung verse ano. May time doon na nasa bundok sila, then nakita ng mga apostol niya, kinikwento nung nakita ko si Jesus, kausap niya si Elias tsaka si Moises. Yung parang espiritu, di ba? Parang si Jesus Christ. Nakausap niya si Moises at si Elias. May scene na ganun eh, nakita ng apostol eh. Dinescribe pa nga ng isang apostol eh. 'Di ba? Tapos gagawa daw siya ng kubol para kay Moises. Parang ang tanong ko dito, 'di ba, hundreds or thousands of years ago don't know, thousands of years ago ba bago si Kristo nangyari yung kay Moises? O paano nakilala ng mga apostol na si Moises 'yun? Hindi naman nila naabutan si Moises, wala pa namang picture nun. Ano ang sagot nyo doon? Kung gagamitin nyo yung common sense nyo, pwede nyo naman ang isipin na ano yun eh. Na hindi naman nung time na nakikita na nagsusulat sila. 'Di ba? Baka kasi iniisip nung iba na habang nung kinakausap ni Jesus si Moises, nagsusulat sila. Hindi. Maaring after nung event na yon na kinausap, natanong, hindi na lang kinuwento sa Bible, pero natanong ni Apostol kay Jesus, Master, sino ba yung kausap mo? Maaring nasagot na sila ni Jesus, si Moises yun at si Elias. Kaya nung dumating na yung time na magsusulat sila ng Bible, na isabi na yon. 'Di ba? May mga bagay kasi na na common sense ang gagamitin mo. 'Di ba? Pero may mga bagay din naman na pagbabatayan mo sa Bible na pwede mong itrato as basihan lang talaga. We're not talking about the accuracy eh. Ang pinag-uusapan natin dati, yung basihan. Wala akong pakialam kung yung pagkakapako ni Jesus Christ, yung 3 pako yung ginamit sa kanya, na hindi accurate, na 2 pako lang yung paa niya itinali. Di ba? Wala akong pakialam doon. Basically, kung ano yung nakasulat doon, yun lang yung pagbabatayan natin. Dahil naniwala doon yung mga albularyo eh. Nagigets nyo mga kababayan ko? Tapos sabi dito ni ma'am, hindi naman ako naniniwala sa albularyo boss mo. Bali yung comment ko kasi doon sa masama ang magdagdag magbawas sa Bible. Pero matagal nang nangyari yon. Kasi noong unang panahon na nakakalat ang Word of God eh. Walang printer noon. Mano-mano ang pagsusulat. Masasabi mo ba na Word of God yun? 'Di ba? Yung mga error na yan, ibang topic yan eh. Wala na akong pakialam doon. Ang pinag-uusapan dito, yung pinagbatayan. O, granting na ko-questionin mo kung accurate or hindi yung nasa Bible. Let's say may point ka nga naman. Sinabi ko naman kanina may point ka naman eh. Ngayon, buti nga ako may pinagbabatayan ako sa sinasabi ko eh. Yung mga albularyo na yan, may batayan ba sila? Doon sa mga Latin nila? Saan nila nakuha yun?
Mas nakakatakot yun. Di ba? Kaya accurate yan o hindi, for me, kaya accurate yan o hindi, mas gusto ko na may pinagbabatayan ako. Kesa dun sa sabihin ng albularyo na na ako ay kinausap ng Diyos. Mahirap yun. Paano natin mamimake sure? Pagka sinabi ko na bawal ang pumatay. Ay, anong pinagbatayan mo, bungo? Nakasulat sa Bible eh. Wala na akong pakialam kung accurate o hindi. Ang importante dito, may pinagbatayan ako. Gets? Hindi na ito debate ng accuracy ng nakasulat sa Bible o hindi. 'Di ba? Pwede mo kung ganyanin, kung i-debate ko sila na hindi naman nila dinideklarang sa Diyos galing yung power nila, bigla ko silang ginamitan nito. Hindi eh. Yung power nila, dinideclare nila galing sa Diyos. Diyos na kung saan ang pinagbatayan nila ng buhay at kwento ay galing din sa Bible. Masisiguro ba ng mga albularyo na yung accurate din ba yung pagkakaalam nila sa Diyos? Yung accuracy kasi ng Bible, ibang topic na yan eh. Di ba, men? Ganun lang naman yon. Pero inuulit ko tama ka naman dito. Yung tungkol dun sa accuracy ng Bible, kung maybe pero hindi naman natin madidetermine kung ano yung nakasulat doon ang hindi accurate eh. Hindi naman natin madidetermine doon eh. But alam mo ba kung alin sa mga nakasulat sa Bible ang hindi accurate? Pero I do believe kung makapangyarihan ng Diyos, gagawa ng paraan yan para maging minimal lang yung discrepancy. Kung may discrepancy man, ay hindi naman na makakabawas ng faith yon. Tingin ko. Kung ang discrepancy, halimbawa, ganito halimbawa, ang kwento, si Jesus Christ ay, nung bumalik siya sa di ba, may scene na nakasakay si donkey si Jesus sa donkey si Jesus Christ, di ba? Na papasok siya, na nilatagan siya ng mga palaspas. Di ba may scene na ganon? Kung ang pagiging inaccurate ay hindi donkey yung sinakyan niya, na pag-alaman na yun na ikabayo pala, napaka-babaw nun. Mga minor na lang yun, kung ganon yung mga inaccuracy na tinutukoy mo. Di ba? Hindi na nakaka-apekto sa faith yun. Na halimbawa, ang apostol pala ni Jesus Christ, nagkamali ng bilang, napag-alaman, halimbawa lang po to halimbawa lang to, napag-alaman ng apostol ni Jesus Christ, hindi pala 12, kundi 15 pala, ayon sa bagong research. Pero yung teaching nandun pa rin eh. Maaring may inaccuracy na konti, due to translate. Parang ganito bibigyan ko kayo ng discrepancy ng translation. Yung tungkol do sa dasal na paulit-ulit. Dito sa King James Version, King James Version, mga kababayan ko. Ang nakalagay dito sa Mateo 6:7. 'Di ba? At sa pananalangin nyo ay huwag nyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. So dito sa translation na to, sa original translation na to, mukhang sablay ang mga Katoliko dito. Kasi may doktrina sila ng rosary eh. Pag lumipat tayo sa Mateo 6:7 sa Biblia ng Katoliko,
Mateo 6:7 sa magandang balita. Kasi magandang balita yung yung Bible ng mga Katoliko eh. Ganito na nakasabi. Sa pananalangin nyo ay huwag kayong gagamit ng maraming salita, walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Dito, wala na yung paulit-ulit kasi tatamaan yung rosary nila eh. Ang ginawa ng Katoliko, pinalitan na yung paulit-ulit ang maraming salita. 'Di ba? Pero yung diwa nandoon pa rin eh. Hinanapan lang ng loophole para hindi tamaan yung rosary. Pero basically, yung message nandoon pa rin. 'Di ba? Kung may inaccurate kung may inaccurate man na sa due to translation ang Bible, 'di ba? Feeling ko hindi naman nakaka-apekto sa faith 'yon. Katulad nung sinabi ko kanina, may argument na yung ikinamatay ni Judas ay hindi naman nagbigti, kundi tumalon sa bangin. Basically, ganun pa rin naman istorya, nagpakamatay pa rin naman siya eh. Yung detail lang na kung paano siya hindi naman nakaka-apekto ng faith yun. For me, maliban na lang kung may masasabi kayo sa akin na major na mistranslation talaga. Yung katulad nung hindi naman pala si Jesus Christ ang Son of God, kundi si Pedro. Di ba? Yung mga ganong mistranslation, yun, medyo pa yun. Pero kung yung mga term lang na ginamit, I don't believe na makaka-apekto yun. Kung ang mga nagkamali lang ay yung mga bilang or yung mga tawag. Pero kung yung lesson at yung mismong value ng salita ay nandoon pa rin, I don't think na makaka-apekto. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po masasagot ko. Pero comment lang kayo. Matuto tayo pare-parehas dito. Matuto tayo pare-parehas. Hindi ko sinasabing ako lang yung tama, pero matututo din ako sa inyo. Wait. May pahabol pa si Ma'am Samantha Kills. May pahabol pa si Ma'am Samantha Kills, sabing gano'n ni Samantha Kills. Ito yung niya. Okay, boss mo. Kailan ba napagsama-sama yung mga kasulatan dati noong First Council of Nicaea? Taong 313 AD, nilegalize si Constantine I ang Christianity sa Rome panahon ng civil war at economic problems. Kaya ang naisip niya ang paraan para pagkaisahan ang mga tao noon ay ang pag-solidify ng Christian religion na sinasabi na si God, Jesus Christ, and Holy Spirit ay iisa. At tinanggap nila ang turo na normal na tao lang si Jesus. At tinira ang mga writings na divine or holy being daw siya. Nangyari man at tinira. Ang pagkakabati niya. At tinira ang mga writings na divine or holy being daw siya. Nangyari man ang dagdag bawas, si Emperor Constantine pa rin ang nag-standardize para mabuo ang biblical canon. Kaya ang namili mismo ng mga words sa Bible ngayon ay ang mga tao mismo, hindi yung God. Hanggang time ni Moises and around 1439, hindi pa naiimbento ang printing press. So gagawa ka ng another copies ng scripture, gagawin mo sa pamamagitan ng kamay, and imagine gaano yun ka-prone sa pagkakamali. Paano malalaman na 100% na walang pagkakamali doon? Ay, sorry boss bungo na parami, bali comment ko. Comment ko lang naman doon. Yun lang po. No, wag ka mag-sorry. Tama naman to. Tama tong ginagawa mo. Actually, natututo din ako sa mga ganito. Hindi ko alam to. 'Di ba? Pero nagdagdag ka na knowledge sa akin. Now, itong sinasabi mo, kung confident ka naman sa sinasabi mo na to at feeling ko
mukhang totoo naman ang pinagbatayan mo kasi detalyado naman yung pagkakasabi mo. Yes, tama tama. Let's say ito ay totoo. O talaga naman totoo naman talaga to, itong sinabi mo. Sabi mo dito, so kung gagawa ka ng another copies ng scripture, gagawin mo sa pamamagitan ng kamay and imagine gaano yun ka-prone sa pagkakamali. Correct naman yun. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito ay yung pinagbabatayan din ng albularyo tungkol kay Jesus Christ. Yang sinasabi mong ginawa sa pamamagitan ng kamay at imagination, yan din yung pinagbabatayan ng mga albularyo eh. 'Di ba? Hindi na tayo hindi na tayo nagdi-discussion dito yung accuracy ng Bible. Ang pinagdidiskusyon na natin dito, yung kung ano yung pinagbatayan ng mga albularyo sa buhay ni Jesus Christ at sa knowledge nila about God the Father, ay sa Bible din lang naman kinuha. So kung sasabihin mo na inaccurate ang Bible, yung istorya na nandoon sa ginawa ng kamay at imagination ng tao, yun din ang pinagbabatayan ng mga albularyo. Kaya makatwiran din na yung kung saan sila nagbatay, yun din ang gagawin kong pambasag sa kanila. Nagigets mo? Parang ganito yan, men, parang ganito yan. Sa korte, di ba? Pwede naman kasing inaccurate yung kinikwento ng nasasakdal eh. Pero pwede kasing yun din ipambasag sa kanila. For example, ganito wala po ako doon sa lugar na yon nung na-rape yung babae. 'Di ba? Kasi yun ang tanong sa nasasakdal eh. Ngayon hindi naman natin alam kung accurate yung sinasabi na nasasakdal o hindi. Pero may kwento rin siya na sabi niya kasing ganon. Nasa bahay po ako nung time na na-rape yan. Pero doon sa unang kwento niya, na-mention niya na na nakipag-inuman siya sa barkada niya. Di ba? Noong time na yon. Pwede mong gamitin sa kanya yung sarili niyang salita. Wala na tayong pakialam doon kung accurate yung sinasabi niya o hindi. Diba? O ang sabi mo kanina, nasa bahay ka. Bakit yung unang kwento mo, nung time na yon, nakikipag-inuman ka sa bahay ng kabarkada mo? Diba? Doon palang malalaman mong sinungaling na siya. Wala na tayong pakialam doon kung accurate ba yung sinasabi niya o hindi. Just like this one, kapag kiniklaim ng mga albularyo na galing sa Diyos yung sinasabi, yung power niya, at may gabay ni Jesus Christ o sinasaniban siya ni Jesus Christ. 'Di ba? Yung karakter na Jesus Christ at Diyos na tinutukoy niya, saan niya natutunan 'yon? Saang story siya nagbatay doon? Sa Bible. Wala nang ibang pagkukunan yung kwento ni Jesus Christ kundi sa Bible eh. 'Di ba? Kung doon siya bumatay, gagamit din ako ng mga words na galing doon sa pinagbatayan niya. Wala na akong pakialam kung accurate yun o hindi. Pero hindi ko sinasabing mali itong sinasabi mo. Siguro ang mali lang dito, parang naglalaro tayo ng basketball dito, yung mo sa akin, yung rules na ginagawa mo sa akin ay pang baseball. Magkaiba tayo ng sports na nilalaro. Ang sports na nilalaro mo ay yung tungkol sa accuracy ng Bible. Ang sports na nilalaro ko ay yung pinagbabatayan ng mga albularyo. Nagigets mo ibig ko sabihin? Walang dito, walang mali dito sa sinabi mo. Ma'am, Kaya lang ang pinag-uusapan dito kasi kung ano yung pinagbatayan ng mga Sabi niya nga, parang placebo din ang word of God eh. Or paniniwala eh. Sample, may kasalanan kang nagawa. Sample, nagnakaw ka. Na-guilty ka sa sarili mo. So magdadasal ka, pipikit ka, at hihingi ng tawad. Ang feel mo nun, pinatawad ka na ng Diyos, di ba? Pero ang totoo, talagang pinatawad mo ang sarili mo. Oo nga naman,
Hindi, malay mo naman, as a, kasi yung divine intervention kasi hindi mo pwedeng bigyan ng literal na yun na diwa Pwede kasing halimbawa, yung nararamdaman mong pinatawad mo ang sarili mo, parang pwede kasing sabihin mo na binigyan ka ng permiso ng Diyos nun. 'Di ba? Ako for me, may point ka naman dito sa pagkumpara mo sa placebo. May point ka naman. Pero for me, kasi unexplainable ang divine intervention Mga kababayan ko, pwede kasing sa bagay kung pwede ka rin psychological halimbawa ganito malilate ka sa flight mo. Sobrang traffic, hindi ka umabot. 'Di ba? Hindi ka umabot do sa flight mo. Ngayon, yung eroplano na dapat mong sasakyan ay nag-crash. Pwede mo nga namang isipin na na hindi kaloob ng Diyos 'yon na hindi ako umabot doon. Dahil kung umabot ako doon, isa ako doon sa mga namatay sa plane crash. 'Di ba? Pwede rin naman. Kaya lang mahirap i-compare yung sa bagay, comparison lang naman ang ginawa mo, Hindi mo naman direktang sinabi na kasi gumamit ka ng word na parang Hindi mo naman sinabing parehas din lang ng placebo. Anyway, parang ganun din naman yata. Pero hindi naman mali yun, I believe. Hindi naman siguro mali yun, mga kababayan ko. So yun lang naman yung hinabol lang ni Ma'am. May hinabol pa ba si Ma'am dito? More comment like this, please. Yun na exercise yung yung utak natin. So yun lang wala nang habol. So yun lang po, maraming salamat. Bye-bye. May boses na nagtatas, Pongo TV. Tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan, siya'y nagpapalag. Katotohanan ng kanyang hudya.